Sa 70 taon ng aking buhay, ngayon lamang ako nakasaksi ng ganitong himala na sa isang siyudad na binabagsakan ng kamatayan, ang mga mamamayan mismo ang guguhit at magwawagayway ng watawat ng ibang bansa. Isang palalo at iginagalang na scholar na buong buhay ay inilaan sa pag-aaral ng kasaysayan ng gitnang silangan, ang napahagulgol sa gitna ng binobombang syudad habang hawak ang isang bandila ng Pilipinas na iginuhit lamang ng kamay, habang ang mga dambuhalang bansa ay nag-uunahang iligtas ang sarili at tumakas, ang 70 milyong mamamayan ay naniwala na ang Pilipinas lamang ang kanilang tunay na kaibigan at humingi ng saklolo. Ano nga ba ang itinanim ng Pilipinas sa gitnang silangan? Ang tila mabangis na katapatan na bumago sa kasaysayan ng diplomasya ng buong mundo, ngayon ay magsisimula na. Isang simpleng komento ninyo ng mabuhay ang Pilipinas ay malaking tulong upang maipakita ang video na ito sa mas maraming dayuhan. Maraming salamat. Magandang araw sa mga manonood mula sa Pilipinas. Ang pangalan ko po ay si William Gibson. Ngayon, upang tuwiran at buong katapatang maipagtapat sa inyo ang aking kahiyahiyang nakaraan at ang masakit na katotohanan, naway maunawaan ninyo na gumagamit ako ng isang sagisag panulat. Ako ay isang iskolar ng kasaysayan na sa loob ng 35 taon ay nagturo at nagsaliksik tungkol sa madugong kasaysayan ng digmaan at diplomasya sa pinakaprestihiyosong pambansang unibersidad sa puso ng gitnang silangan, sa Tehran. No. Isang iskolar na hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto ay naniniwalang lahat ay may presyo at puno ng pagmamataas. Sa buong buhay ko, habang binabasa ang libu-libong sinaunang aklat ng kasaysayan at pinagmamasdan ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, matatag ang aking paniniwala na ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa ay pinapatakbo lamang ng malamig at malupit na kalkulasyon ng interes. Ang mga salita tulad ng walang hanggang pagkakaibigan na isinumpa sa dugo o walang pasubaling pagkakaibigan ay mga biro lamang na nababasa sa mga murang nobela. Ang mga dambuhalang bansa na may hawak na napakalaking yaman at dolyar ay ngingiti lamang at mag-aalok ng tulong kapag may makukuha silang pakinabang. Ang mayabang at walang kapantay na paniniwalang iyon ang aking perpekto at hindi natitinag na katotohanan na sa loob ng 70 taon ng aking buhay ay hindi ko kailanman pinagdudahan. Ngunit mga kaibigan, ang aking malamig at matigas na pananaw sa mundo ay buong lupit na winasak na parang salaming bintana na binasag at naging abo sa harap ng isang di kilalang bansa mula sa malayong silangan ng Asya, ang Pilipinas, ang sandali ng himala na iyon na hindi maikukuwento ng walang luha at magpapatayo ng inyong mga balahibo ay ngayon ko ilalahad sa inyong lahat. Ang prologo sa lahat ng kakilakilabot na kawalan ng pag-asa at dakilang himalang ito ay nagsimula sa isang madaling araw ng Biyernes, ang pinakabanal na buwan ng pag-aayuno sa Islam. Matapos ang panalangin sa bukang liwayway, milyon-milyong tapat na mamamayan ang tahimik at payapang naglalakad pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ang siyudad ng Tehran, tulad ng dati, ay puspos ng malalim na katahimikan at kapayapaan sa ilalim ng mapulang sinag ng umaga. Ako ay nakasandal ng malalim sa aking lumang silya sa tabi ng bintana ng aking silid pananaliksik sa unibersidad, dahan-dahang humihigop ng mainit at mabangong tsaa. Sa aking mesa, nakatambak ang mga manuskrito ng isang aklat ng kasaysayan na buong buhay kong isinulat. Sa labas ng malinaw na bintana, ang maringal at magandang skyline ng hilagang Tehran ay nagniningning na parang ginto sa unang sinag ng araw. Isang perpekto at payapang tanawin na parang isang larawan. Walang ipinagkaiba sa ordinaryo.
at halos nakakabagot na kagandahan ng umaga na aking nasasaksihan sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang nakakabinging pagsabog na parang pumunit sa aking mga eardrum, kasabay ng marahas na pagyanig ng buong 5 palapag na gusali ng unibersidad na para bang tinamaan kami ng isang napakalakas na lindol. Klang! Ang matibay na salamin ng bintana ng aking opisina ay nagkadurog-durog sa libu-libong piraso at umulan sa aking ulo. Sa isang iglap, napayakap ako sa aking ulo gamit ang 2 braso at napasubsob sa malamig na sementadong sahig. Sa gitna ng takot na halos sumabog sa aking dibdib, walang kahit isang segundo ng pahinga, isang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na malademonyong pagsabog ang sunod-sunod na yumanig sa puso ng syudad. Boom! 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 Ang malaimpyernong dagundong na parang isinisigaw ng lupa ang sakit at babagsak na ang langit ay walang tigil. Gamit ang aking duguan at nanginginig na mga kamay, itinukod ko ang aking sarili. Pinilit na itayo ang nanginginig kong mga binti at idinungaw ang aking mukha sa basag na bintana. At ang kakilakilabot na tanawin sa aking harapan ay pumigil sa aking hininga at nagpabagsak sa akin. Ang maganda at nagniningning na kalangitan ng Tehran sa umaga ay biglang naging kulay dugo. Isang nakakatakot na kulay kahel na apoy ang malupit na lumamon dito mula sa hilagang bahagi ng syudad kung saan nakatayo ang mga pinakatatagong pasilidad na nuklear at malalaking base militar. Dambuhala at maitim na haligi ng usok na may taas na daan-daang metro ang malademonyong tumataas sa kalangitan na para bang lalamunin ang araw. Hindi ito isang simpleng aksidente o terorismo. Bilang isang matandang iskolar na nag-aral ng madugong kasaysayan ng lahat ng malupit na digmaang gawa ng tao sa loob ng 15 taon, walang kahit katiting na pag-aalinlangan kong naramdaman hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto kung ano ang kahulugan ng malaimpyernong tanawing ito. Digmaan. Ang walang awa at mapanirang pag-atake mula sa himpapawid ng Estados Unidos at ng kanluraning mundo na matagal na naming kinatatakutan at pilit na iniiwasan ay sa wakas ay bumuhos na sa aming mga ulo. Ang daan-daang precision-guided missiles na pinakawalan ng mga stealth bomber na nagpadilim sa kalangitan ay walang awang pinagpira-piraso ang Tehran na parang mga sugo ng kamatayan na hindi alam ang salitang awa. 60% ng kuryente ng buong Tehran na sumusuporta sa 70 milyong buhay ay nawasak sa loob lamang ng isang oras at ang syudad ay nabalot sa ganap na kadiliman. Libo-libong linya ng komunikasyon ang nasunog, pinuputol ang lahat ng koneksyon sa mundo. Ang malalaking tubo ng tubig sa ilalim ng lupa ay sumabog na parang mga bulkan at nilamon ng putik na tubig ang syudad. Mula sa mga guho ng mga gusali, libo-libong sugatan na may mga putol na braso at binti at duguan ang buong katawan. Ang sumisigaw sa sakit habang dumadagsa sa mga ospital na wala ng laman, milyon-milyong mamamayan, naganap na nasindak at nawala sa katinuan. Ang umiiyak at sumisigaw habang tumatakbo papalabas sa nag-aapoy na syudad. Ang maningning na kabisera ng Persya na may 3,000 taon ng maluwalhating kasaysayan ay sa loob lamang ng ilang oras ay naging isang malaimpyernong lugar ng digmaan kung saan kahit isang daga ay mahihirapang mabuhay. Ngunit, mga kaibigan, ang pinakamalungkot at kasuklam-suklam na trahedya na halos magpabagsak sa akin sa sahig ay nangyari sa gitna ng gabing iyon, 8 oras pa lamang matapos lamunin ng apoy ang syudad. Sa gitna ng nag-aapoy na Tehran, dose-dosenang mga dekalidad na diplomatikong sasakyan na may tinted na bintana ang gumagawa ng mahabang pila na parang ahas habang nag-iiwan ng mapulang alikabok at nagmamadaling lumabas ng syudad. Sa mga sasakyang iyon,
malinaw na nakaukit ang selyo ng Embahada ng China, isang dambuhalang bansa na kinikilala sa buong mundo. Hindi lang iyon, sa kabilang kalsada, ang mga kawani ng Embahada ng Rusya na may takot sa kanilang mga mukha ay nagmamadaling isinasakay ang mga nakatambak na bagahe sa malalaking truck at walang lingon-likod na humarurot palayo na parang mga dagang tumatakas. Sa loob ng nakalipas na 70 taon, ang mga mayayabang at dambuhalang bansang iyon na ipinagsisigawan sa buong mundo na sila ang aming walang hanggang kaalyado at hindi magagaping kaibigan. Ang mga kagalang-galang na bansang iyon na nangakong susuporta sa amin tuwing kami ay makikipagtalo sa Amerika at inakyat kami ng matatamis na salita. Sa kritikal na sandaling iyon, habang hindi pa nawawala ang usok ng mga bomba sa aming mga ulo, walang kahit isang salita ng pampalubag loob o tulong, sila ang unang nag-impake at duwag na tumakas. Sa isang sulok ng kalsada, isang matandang lalaki na may puting benda sa ulo, na tulalang pinapanood ang pila ng mga duwag na iyon, ang nanginginig na bumulong sa tuyo at mahinang boses. Sa huli, ang dahilan kung bakit sila nagkunwaring kapatid natin ay dahil lamang sa itim na langis na nakabaon sa ilalim ng ating lupa. Kapag wala na tayong pakinabang, itatapon na lang tayo na parang isang lumang sapatos. Sa garalgal na boses ng matanda, wala nang bahid ng galit para sa sino man. Ito ay isang ganap na pagsuko na pinatigas ng paulit-ulit na panloloko ng mga makapangyarihang bansa. Isang kawalan ng pag-asa na hanggang sa buto na hindi na nagugulat sa ganitong uri ng pagtataksil. Ako rin, habang mahigpit na nakahawak sa basag na bintana ng aking opisina, ay nilunok ang aking mga dugong luha habang pinagmamasdan ang likod ng mga duwag na takas na iyon. Ang aking buong buhay na pananaliksik ay hindi nagkamali. Ang mga bansa ay hindi kumikilos dahil sa madamdaming pagkakaibigan o prinsipyo, kundi dahil lamang sa interes na makukuha nila. Ang malupit na katotohanan iyon na ang mga dambuhalang may hawak na baril ay mga parasito lamang na sumisipsip ng dugo ng ibang bansa. Sa harap ng nag-aapoy na katotohanan ng aking bayan, ito ay napatunayan sa isang napakalupit na paraan. Subalit mga kaibigan, sa gitna ng malaimpyernong kawalan ng pag-asa kung saan wala ng kahit isang kislap ng pag-asa, sa ikatlong araw, isang hindi kapanipaniwalang dakilang himala ang dahan-dahang naganap sa aking harapan na parang mahika, isang himala na ganap na dumurog at pumunit sa lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 70 taon. Sa maikling sandali ng katahimikan, nang pansamantalang tumigil ang walang awang pambobomba ng kaaway, sa ibabaw ng syudad na tanging mga guho na lamang ang natira, ang mga mamamayan na nagtatago sa mga bomb shelter ay nagsimulang lumabas isa-isa na parang mga multo. Ang kanilang mga mukha ay payat dahil sa takot at gutom at ang kanilang mga damit ay puno ng alikabok mula sa pambobomba. Ngunit sa mga kamay ng libu-libong mamamayan na lumabas, walang kahit isang bato o Molotov cocktail na hawak para ibato sa mga dambuhalang bansang tumakas. Sa kanilang mga kamay, mahigpit na hawak ang mga gusot na piraso ng papel na parang isang sagradong panata. Mula sa basag na bintana, pinaningkitan ko ang aking mga mata. Sinusubukang alamin kung ano ang nasa mga papel na iyon. At nang sa wakas ay malinaw kong nakita ang sagisag na iginuhit sa papel, ang aking puso ay literal na tumigil. At isang matinding kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi makapaniwala, kinusot ko ang aking mga mata nang paulit-ulit at muling tumingin. Diyos ko po, ang hawak ng 70 milyong mamamayang Iranian sa gitna ng malaimpyernong syudad na nanginginig ang mga kamay ay walang iba kundi ang sagisag ng isang di kilalang bansa sa Asya, ang Pilipinas, ang dakilang bandila na may araw at mga bituin, hindi ang Amerika.
Tiyak na hindi ang watawat ng Rusya o China na tinawag naming kapatid sa loob ng maraming dekada. Sa gitna ng impyerno kung saan walang kuryente, walang TV, at kahit inuming tubig ay maruming tubig ulan lamang, libu-libong mamamayan ng Arab ang sabay-sabay na kumuha ng mga ballpen at lapis at iginuhit ang bandila ng Pilipinas bilang kanilang tanging tagapagligtas at tunay na kaibigan at nagsilabasan sa mga lansangan. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang alon ng libu-libong magaspang na watawat ng Pilipinas, para akong pinukpok ng martilyo sa ulo at ang isang luma at kupas na alaala mula sa 50 taon na ang nakalipas na matagal nang nakatago sa kaibuturan ng aking isipan ay biglang bumalik at sumakop sa aking kaluluwa. Balikan natin ang kalahating siglo sa nag-aapoy na tag-init ng 1977. Ako ay isang 24 na taong gulang na binata na puno ng sigasig at bagong pasok pa lamang sa graduate school ng kasaysayan sa Universidad ng Tehran. Sa taong iyon, ang init sa Tehran ay halos hindi makatao. Noong panahong iyon, ang Iran ay nasa gitna ng kanyang pinakamaningning na ginintuang panahon. Gamit ang napakalaking yaman mula sa langis upang mag-import ng teknolohiya mula sa kanluran at isulong ang isang napakabilis at agresibong modernisasyon. Ito ay isang panahon ng kasakiman kung saan daan-daang libong mga dayuhang ehekutibo ng malalaking kumpanya at mga manggagawa mula sa kanluran ang dumagsa sa disyerto na parang mga ulap nangangarap ng mabilis na yaman. Isang mainit na araw, sinamahan ko ang aking iginagalang na propesor sa isang grandiosong seremonya ng pagbubukas ng isang bagong kalsada sa pinakakilala at bagong bahagi ng Hilagang Syudad. Ito ay isang napakahalagang pambansang kaganapan upang gunitain ang pagkakaibigan sa pagitan ng Iran at isang di kilalang bansa sa Asya, ang Pilipinas. At pangalanan, ang bagong bukas na malawak na kalsada. Ako ay 100% sigurado na ang magarbong lugar na iyon ay puno ng mga mayayabang na opisyal ng Amerika na may makintab na buhok dahil sa mamahaling pumada at nakasuot ng mga suit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at mga matatabang politiko mula sa Europa na may hawak na mga baso ng champagne at nagyayabang. Dahil ang mga dambuhalang bansa ay laging nagpapakita sa mga ganitong mapagkunwaring okasyon upang ipagmalaki ang kanilang mga pangalan. Ngunit mga kaibigan, nang dumating ako sa magarbong lugar na iyon at tumapak sa pulang karpet, ang kakaiba at nakakagulat na tanawin sa aking harapan ay nagpahina sa aking mga tuhod at napatigil ako. Ang mga diplomatang kanluranin na may magagarang kurbata na aking inaasahan ay wala kahit isa. Walang mga maimpluwensyang politiko. Walang mga baso ng champagne. Ang mga nasa gitna ng pulang karpet sa pinakaprestihiyosong pwesto ay mga di kilalang tao na may kakaiba at kaawa-awang anyo na hindi nababagay sa ganitong uri ng pambansang kaganapan. Nakasuot sila ng mga luma at naninilaw na sa pawis na mga helmet at ang kanilang buong katawan ay puno ng alikabok at itim na pulbos ng semento. Nakasuot sila ng mga lumang asul na damit trabaho na nangangamoy. Daan-daang mga payat na lalaki sa ilalim ng nakamamatay na araw ng disyerto na umaabot sa 50 hanggang 60 degrees Celsius. Ang kanilang mga mukha ay sunog na parang uling. Ang kanilang mga kamay ay makapal at puno ng kalyo na parang mga paa ng hayop dahil sa patuloy na paghawak ng mga bakal at pala. Sila ang mga manggagawang Pilipino na sumuong sa panganib at lumipad mula sa kabilang panig ng mundo sa Pilipinas upang kumita ng pera sa malaimpyernong init ng disyerto. Sila ang ating mga ninuno, ang inyong mga nakatatanda na may maluwalhating anyo na puno ng luha at pawis. Ang pangalan ng maningning na
Kalsadang kanilang pinaghirapan at itinayo ay walang iba kundi Boulevard, Maynila, Manila Avenue. Sa malaking granite na palatandaan na kanilang pinasan at inilagay gamit ang kanilang sariling pawis at dugo. Malinaw na nakaukit ang pangalang Boulevard, Maynila sa matikas na Farsi at sa di pamilyar na mga titik ng Tagalog. Ito ay ibang-iba sa mga kalsada ng mga dambuhalang bansa na nagpapagawa lamang sa mga kontratista at ipinapangalan sa kanila. Ang pagpasan sa malaking palatandaan, ang pagpapatag ng walang katapusang aspalto, ang lahat ng iyon ay bunga ng himala na kanilang binuo mula simula hanggang wakas gamit ang kanilang mga magagaspang at kalyadong kamay na lumaban sa kahirapan ng buong lakas. Sa araw na iyon, sa pamamagitan ng nanginginig na labi ng aking propesor, nalaman ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Noong panahong iyon, mayroong 20,000 manggagawang Pilipino na nagtatrabaho na parang mga hayop sa disyerto ng Iran. Isang katotohanan na tumagos hanggang sa aking mga buto. Upang mapakain lamang ang kanilang mga nagugutom na anak sa kanilang bayan at putulin ang tanikala ng kahirapan sa ilalim ng malaimpyernong araw ng disyerto na umaabot sa 60 degrees, sila ay nagtrabaho ng walang pahinga, 10 hanggang 12 oras sa isang araw, tahimik na nagbubuhat ng mabibigat na bakal at naghahalo ng semento kahit na sila ay bumagsak at sumuka ng dugo. Nang matapos ang seremonya at unti-unting nagsialisan ang mga bisita sa isang sulok ng lugar, aksidente kong nasaksihan ang isang tagpong dumurog sa aking puso. Isang binatang Pilipino na marahil ay nasa 20 taong gulang pa lamang, payat na bakat ang mga buto at sunog ang mukha, ang nakaluhod sa harap ng malaking palatandaan ng Boulevard, Maynila. Gamit ang kanyang magaspang na daliri na puno ng kalyo, dahan-dahan at buong pag-iingat niyang hinahaplos ang mga uka ng mga salitang Farsi na nakaukit sa malamig na bato, na parang hinahaplos ang pisngi ng kanyang bagong silang na anak. Ang imaheng iyon ay tumatak sa aking dibdib na parang isang hindi mabuburang marka at na para akong sinapian. Lumapit ako sa likuran ng binatang Pilipino at hindi mapigilan ang kuryosidad. Mahina akong nagtanong sa aking paudlot-udlot na Farsi. Nabasa mo ba ang mga kakaibang salitang Farsi na ito? Nagulat sa aking presensya, ang binata ay mabilis na tumayo at lumingon sa akin, at sa kanyang sunog na mukha, isang napakalinis na ngiti ang lumitaw, isang ngiti na walang bahid ng anumang alalahanin na hindi nababagay sa malaimpyernong disyertong ito. Nako, hindi po, sabi niya. Paano ko naman pong mababasa ang mga ganitong letra? Hindi ko po talaga mabasa. Pero, ah, pero, ewan ko po, nakapagtataka na dito sa gitna ng disyerto ng isang malayong bansa, ang pangalan ng aming mahal na bayan, ang Maynila, ay nakaukit ng ganito kalaki. Dahil lang po doon, parang sasabog na po ang dibdib ko sa tuwa at halos maiyak na ako. Mga kaibigan, sa sandaling marinig ko ang simple at napakatapat na sagot ng binatang iyon, naramdaman ko ang isang bagay sa kaibuturan ng aking dibdib na marahas na nayanig at nagkapira-piraso na parang dinurog ng isang malaking martilyo. Na para akong sinapian, tinitigan ko ang mga kamay ng binatang iyon. Ang kanyang mga kuko ay itim, ang kanyang mga palad ay biyak-biyak at puno ng mga sugat at kalyo. Ang mga kamay na iyon ay ibang-iba sa makinis at sakim na mga kamay ng mga diplomatang kanluranin na nagnakaw ng aming langis, ang dugo ng gitnang silangan. Hindi rin ito ang maruruming kamay ng mga sundalong Amerikano, ang mga mayayabang na mananakop na tumapak sa aming lupain gamit ang kanilang mga bota
upang magtayo ng mga base militar. Hindi ito ang mga kamay ng isang magnanakaw na dumating upang magnakaw, kundi ang maluwalhati at madamdaming mga kamay ng isang manlilikha na nagbuhos ng pinakatapat at marangal na pawis na alam ng sangkatauhan sa tuyong lupa ng Iran upang lumikha ng 100 ng himala. Sa araw na iyon, dahil sa aking maliit na pagmamataas bilang isang scholar, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali na hindi ko man lang naitanong ang pangalan ng dakilang binatang iyon. At walang awang lumipas ang 50 taon. Sa loob ng kalahating siglong iyon, dumaan sa amin ang isang madugong revolusyon kung saan maraming tao ang namatay. Paulit-ulit kaming sinakal ng mga malalagim na digmaan kung saan umulan ng bomba mula sa langit. Sa loob ng maraming dekada ng malupit na panahon, maraming bagay sa aming lupain ang nawasak at nagbago, ngunit isang bagay lamang ang nanatili, ang dakilang palatandaan na may pangalang Boulevard Maynila. Hindi ito kailanman pinasabog o pinalitan ng ibang pangalan dahil ang mga taga-Iran ay hindi kailanman hinayaang mabura ang dakilang pangalang iyon. Dahil hindi lamang ito isang ordinaryong pangalan na inilatag sa aspalto. Ito ang pinakamakapangyarihan at sagradong pangako ng pagkakaibigan na malalim na itinanim sa gitna ng disyerto ng Iran ng mga dakilang binatang Pilipino. 50 taon na ang nakalipas gamit ang kanilang pinakamainit at pinakadalisay na luha. At ngayon, matapos ang 50 taon ng katahimikan, ang walang hanggang pangakong iyon ay muling nabuhay sa gitna ng syudad na naging abo, sa gitna ng malaimpyernong syudad kung saan bumagsak ang mga gusali at nagkalat ang mga bangkay, ang mga kaawa-awang mamamayan ng Iran, sa halip na baril, ay mahigpit na humawak sa mga putol na lapis at isinigaw ang pangalan ng kanilang walang hanggang tagapagligtas, ang Pilipinas, habang ginuguhit ang pula, puti, at asul na bandila na may araw at mga bituin. Habang pinagmamasdan ko ang alon ng libu-libong watawat ng Pilipinas na iginuhit ng mga mamamayang duguan at may benda, isang malaking tanong ang paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Bakit? Bakit sa lahat ng bansa, ang 70 milyong mamamayang Iranian ay hindi tumawag sa Amerika, Rusya o China, kundi sa isang maliit na bansa sa Asya? Ako ay isang matandang scholar na sa loob ng 35 taon ay pinag-aralan ng malalim ang malupit na diplomasya ng gitnang silangan. Alam ko hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto kung anong mga maruruming interes ang ninakaw at niyurakan ng mga mayayabang na Amerikano sa gitnang silangan. Alam ko rin ng perpekto kung ano ang lihim na hinangad at sinipsip ng Rusya sa gitnang silangan habang paulit-ulit na sinasabing kapatid. Alam ko, higit kaninuman, kung ano ang hawak ng mga dambuhalang bansa sa kanilang mga sakim na kamay kapag nagpapadala sila ng mga itim na barkong pandigma at mga sundalo sa disyertong ito. Ito ay ang itim na langis sa ilalim ng aming lupa. Ang maruming pagnanais na kami ay mapasailalim, at ang isang malaking base militar na hindi kailanman aalis upang kami ay bantayan. Ang kasaysayan ng gitnang silangan ay isang kasaysayan ng malupit na pagnanakaw, at ako ay isang intelektual na buong buhay na naging alipin sa pag-aaral ng talaang iyon ng kahihiyan. Ngunit, mga kaibigan, ang Pilipinas ay kakaiba. Noong una kong marinig ang nakakakilabot na kwentong iyon, sa totoo lang, hindi ko ito pinaniwalaan at tinawanan ko lamang. Ang balita na nagpadala ang Pilipinas ng isang espesyal na unit sa disyerto ng aming kalapit na bansa, ang United Arab Emirates, at nag-iwan ng malaking epekto. Ang pangalan daw ng unit ay Bayanihan Contingent, na nangangahulugang
dakilang pagkakaisa. Nang una kong makita ang balitang iyon sa aking mesa, napangisi ako at agad na inisip na ito ay isa na namang pakana ng isang sakim na bansa. Inisip ko na ngayong yumaman na ang mga Pilipino sa Asya, gusto na rin nilang ipagmalaki ang kanilang lakas militar at agawin ang interes sa langis sa gitnang silangan. Isang halatang imperialistang hangarin, dahil ito ay perpektong tumutugma sa maruming pattern ng lahat ng dambuhalang bansa na aking pinag-aralan sa loob ng 70 taon. Ngunit, mga kaibigan, ang malahayop na kilos at himala na ipinakita ng magiting na bayanihan contingent ng Pilipinas sa gitna ng nag-aapoy na disyerto ng UAE ay ganap na dumurog sa aking mababaw at maruming mga hinala at sumampal sa aking mukha. Hindi nila sinubukan na sakupin ang lupa ng iba gamit ang baril. Hindi sila sakim na naghukay ng yaman ng iba para punuin ang kanilang sariling tiyan. Hindi sila, tulad ng ibang dambuhalang bansa, nagtayo ng matitibay na kuta at base militar at niyurakan ang mga lokal. Ang tanging ginawa ng bayanihan contingent ng Pilipinas sa disyerto ay, sa isang hindi kapanipaniwalang paraan, ang makipagsabayan at magpapawis kasama ang mga lokal na espesyal na puwersa ng UAE na hindi pa gaanong sanay at sanayin sila ng buong puso. Sa gitna ng malupit na sandstorm na parang tumutusok sa balat sa 50 degrees na init, ang mga dikilalang dayuhan na ito ay perpektong nakipagbalikat sa mga Arabo, gumulong sa buhangin, sumailalim sa parehong mahirap na pagsasanay, kumain ng parehong pagkain na may halong alikabok, at nagbahagi ng dugo. At pagkatapos lamang ng ilang taon na sila ay nagbuhos ng pawis at katapatan sa mga hanay ng mga opisyal ng militar ng UAE, nakilala sa kanilang pagiging palalo at mapaghinala, nagsimulang umusbong ang mga hindi kapani-paniwalang papuri na nagpainit sa puso. Ang bayanihan contingent ng Pilipinas ay hindi mga mayayabang na tagapagsanay. Sila ay mga dakila at walang hanggang tunay na kapatid, na handang ibigay ang kanilang buhay at dugo para sa amin. Nang una kong mabasa ang mga salitang iyon sa isang sanaysay, inisip ko na ito ay isang eksaherado at mapagkunwaring papuri lamang ng mga Arabo. Ngunit ang nagsabi ng mga salitang iyon ay ang pinakamataas na general ng militar ng UAE. Hindi ito isang paimbabaw na papuri lamang na sinasabi sa mga diplomatikong okasyon. Ito ay isang perpekto at nakakakilabot na katapatan na nagmumula sa kaibuturan ng mga buto at sumunod ang himala sa Lebanon. Nagpadala ang Pilipinas ng isang magiting na tropa na tinatawag na Malasakit Unit sa Lebanon, isang lupaing puno ng hidwaan at patayan bilang bahagi ng isang marangal na misyon ng United Nations. Noong una, inakala ko na ang pagpapadalang ito ay isang mababaw na pampulitikang hakbang lamang ng Pilipinas upang magmukhang isang maunlad na bansa at palakasin ang kanilang diplomatikong presensya. Ngunit nang ang mga madamdaming gawain na kanilang ginawa sa lupaing naging abo ng Lebanon ay isa-isang lumabas sa media at kumalat sa buong mundo, naramdaman ko hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto kung gaano kakitid at basura ang aking kaalaman sa kasaysayan at wala akong nagawa kundi aminin ang aking kamangmangan at yumuko. Ang mga sundalong Pilipino ng Malasakit Unit, sa halip na magpatrolya, ay nag-convert ng isang malaking bus at ginamit ito upang libutin ang mga pinakamahihirap at napabayaang mga nayon sa Lebanon. Sila ay naglakbay sa mga kabundukan at walang pagod na ginamot nang libre ang mga nabubulok ng ngipin ng mga residente na umiiyak sa sakit dahil sa kawalan ng lunas. Ang mga magagaling na doktor militar ng Pilipinas ay nagligtas at gumamot sa mahigit 100,000 pasyenteng malapit ng mamatay sa Lebanon at personal na tumulong sa mga nakakatakot na operasyon ng mga batang natapakan ang mga landmine at naputulan ng mga paa.
Sila ay nag-aspalto ng mga kalsada sa mga nasirang nayon at nagkumpuni ng mga pader ng mga paaralan at bahay na gumuho dahil sa pambobomba gamit ang kanilang sariling mga kamay. At para sa mga kaawa-awang bata ng Lebanon na nawalan ng ngiti dahil sa takot sa digmaan, tinipon nila sila sa kanilang base, pinasuot ng puting uniforme at tinuruan ng marangal na sining ng pakikipaglaban ng Pilipinas, ang arnis na nagpabalik ng apoy ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ang mga residente ng Lebanon na araw-araw na nasasaksihan ang ganitong mga himala ay nagbigay ng isang maluwalhating palayaw sa mga di kilalang sundalong Pilipino na iyon. Ang pinakamagandang regalo na ipinadala sa atin ng Diyos. Nang una kong marinig ang palayaw na iyon, para akong pinukpok ng isang malaking bloke ng yelo sa puso, nanigas ang aking likod at hindi ako makahinga. Sa kasaysayan ng gitnang silangan, ang mga dayuhang hukbo ay simbolo lamang ng pagnanakaw at pagpatay, isang bagay na kinatatakutan. Sila ay mga baril na kumikitil sa aming buhay. Ang mga bomba at dugo na bumuhos sa loob ng maraming dekada ay malupit na nagpapatunay nito. Ngunit ang Pilipinas, ang hukbo ng Pilipinas ay ibang-iba. Sa halip na mga baril, nagdala sila ng mga stethoscope na nagliligtas ng buhay. Sa halip na magbigay ng mga mayayabang na utos, humawak sila ng martilyo at mga kasangkapan para sa amin. Sa halip na magnakaw at yurakan kami, niyakap nila kami nang kami ay bumagsak at binigyan kami ng bagong buhay. Habang nakatingin sa alon ng mga watawat ng Pilipinas mula sa basag na bintana ng nag-aapoy na Tehran, sa araw na iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, lubos kong naunawaan, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na dumating sa gitnang silangan upang magnakaw. Sila ang tanging bansa na dumating upang mag-iwan ng isang bagay na mas dakila, isang bagay na ipinakita ng sangkatauhan. At ang dakilang bagay na kanilang iniwan ay hindi itim na langis, hindi malaking base militar, o mababaw na diplomatikong kooperasyon. Ito ay ang ganap na tiwala sa kapwa-tao, isang tiwala na mas matibay pa sa bakal na kanilang tahimik na binuo sa disyerto sa loob ng maraming dekada gamit ang kanilang dugo at pawis. Ang dahilan kung bakit isinigaw at iwinagayway ng mga mamamayang Iranian ang watawat ng Pilipinas sa gitna ng takot sa kamatayan ay dahil sa nakakasilaw at madamdaming tiwalang iyon. Ang mga dambuhalang bansa ay iniwan kami na parang basura sa sandaling mawala ang kanilang matamis na interes. Ngunit ang Pilipinas, kahit na walang anumang pakinabang, ay nanatili sa aming tabi. Ginamot ang aming mga kaawa-awang anak gamit ang kanilang mga luha. Itinayo ang aming mga nasirang nayon at nagbuhos ng mainit na pawis kasama namin. Ang alaala ng kanilang malahayop na katapatan at himala ay natulog na parang mga fossil sa kaibuturan ng puso ng mga tagagitnang silangan. Ang digmaan at mga bomba ay sumisira sa mga gusali ng syudad at winawasak ang maraming bagay. Ngunit ang pader ng tiwala na binuo ng Pilipinas, gamit ang katapatan at pawis, walang anumang nakakatakot na apoy ng digmaan sa mundo ang makakawasak nito. Ang dakilang katotohanan iyon, ako, isang palalong matandang iskolar, ay sa wakas ay naunawaan hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto sa ilalim ng nag-aapoy na kalangitan ng Tehran sa aking ika-70 taon at napahagulgol ako ng walang tunog. Mula sa araw na iyon, sa ilalim ng kulay-abong kalangitan ng Tehran na sunog at itim, nagsimulang mangyari ang mga kakaiba at madamdaming bagay na halos hindi kayang paniwalaan ng isip ng tao. Sa himpapawid, patuloy pa ring lumilipad ng mababa ang mga walang-awang bomber ng kaaway at naghuhulog ng mga bomba. Sa buong syudad, walang tigil na tumataas ang mga pulang haligi ng apoy at itim na usok.
at ang syudad ay naging isang malaimpyernong basurahan na puno ng mga guho, ng mga gusali at basag na semento. Ang kuryente, ang puso ng syudad, ay patay-sindi, at ang komunikasyon, ang tanging koneksyon sa mundo, ay malupit na naputol. Ngunit mga kaibigan, sa gitna ng malaimpyernong sitwasyong ito na puno ng takot sa kamatayan, ang mga taga-Iran na nagtatago sa mga basement at bomb shelter ay hindi binitiwan ang kanilang mga lumang smartphone. Kapag nawawala ang internet, matiyaga silang naghihintay at sa sandaling magkaroon ng kahit isang bar ng signal, nagmamadali nilang nire-refresh ang kanilang mga screen, desperadong sinusubukang kumonekta sa labas ng mundo. At sa pamamagitan ng manipis na koneksyon sa internet na iyon, dalawang napakagulat na video ang nagsimulang kumalat na parang apoy sa 70 milyong mamamayang Iranian. Ang unang video ay kinunan sa isang maalikabok at kaawa-awang nayon sa Lebanon. Sa video, isang sundalong Pilipino na may maningning na watawat ng Pilipinas sa kanyang dibdib ang maingat na ginagamot ang isang batang duguan ang binti dahil sa pambobomba. Ang takot na batang Arabo ay umiiyak at ang sundalong Pilipino sa kanyang paudlot-udlot na Arabe ay paulit-ulit na bumubulong ng ayos lang, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa likuran, makikita ang isang mahabang pila ng mga mahihirap na residente na may pag-asa sa kanilang mga mukha sa harap ng isang malaking bus na may krus. Mayroon ding mga eksena kung saan ang mga sundalong Pilipino na basang-basa sa pawis ay nag-aayos ng mga pader ng mga bahay ng mga Arabo gamit ang martilyo at trowel. At sa dulo ng video, ang mga batang Arabo na may malilinaw na mata na nawalan ng ngiti dahil sa putukan ng baril ay nakasuot ng puting uniforme at sumisigaw ng "Ha!" kasama ang mga sundalong Pilipino. At isang malahimalang eksena kung saan ang pinakamaliwanag na mga ngiti sa mundo ay sumabog sa screen. Sa huling caption ng nakakasilaw na video na iyon, isang mabigat na pangungusap ang nakasulat, "Ito ang tunay na kapayapaan ng Asya, ang hukbo ng Pilipinas." At habang ang video na ito ay nagpapainit sa mga smartphone sa buong Iran, isa pang malupit na video ang sabay na naipost at ibinahagi na dumurog sa puso ng mga tao at nagpaluha ng dugo. Ito ay walang iba kundi ang eksena ng mga itim na armored vehicle ng Embahada ng China na duwag na tumatakas sa gitna ng Tehran kahapon at ang mga kawani ng Embahada ng Rusya na nagmamadaling isinasakay ang mga tambak na bagahe sa mga truck. Ang dalawang kagalang-galang na dambuhalang bansa na iyon na sa loob ng maraming dekada ay tinawag na kapatid, sinipsip ang langis ng Iran sa murang halaga, inagaw ang lahat ng matatamis na interes, at nagyabang, ngunit nang umulan ng bomba ng Amerika sa ulo ng aming mga mamamayan at mamatay ang mga bata na duguan. Sa gitna ng malagim na krisis na ito, walang kahit isang salita ng pampalubag loob. Sila ang unang nag-impake at tumakas na parang mga daga. Ang kasuklam-suklam na imahe ng kanilang pagtakas ay ipinalabas ng live sa buong mundo. Mga kaibigan, nang ang dalawang magkasalungat na video na ito ay sabay na ipinalabas sa mga screen ng smartphone, hindi na kailangan ng anumang eksaheradong paliwanag o komplikadong mga salita para sa mga taga-Iran. Ang mga tao na parang nawalan ng kaluluwa ay pinanood ang dalawang video ng salitan at walang ginawa kundi umiyak, walang nagsalita. Isang mabigat at malamig na katahimikan lamang ang bumalot sa mga bomb shelter, ngunit sa ilalim ng mabigat na katahimikan at pinipigilang galit na iyon, isang napakalaki at marangal na binhi ng himala ang tahimik na umuusbong na walang sino man ang inaasahan. Ang katahimikan ay nabasag at isa-isang nagsimulang kumuha ng mga lumang bolpen at papel mula sa kanilang mga bulsa ang mga tao.
Ang unang nagsimula ng himala ay ang mga masisigasig na estudyante ng Unibersidad ng Tehran sa isang sulok ng campus kung saan lahat ng bintana ay basag dahil sa pambobomba. Ilang dosenang estudyante ang lumuhod at nagtipon at sa isang manipis na papel na puno ng alikabok, nagsimula silang gumuhit na parang nababaliw. Dahil wala silang mahanap na mga panulat na may kulay, gumuhit sila ng araw at mga bituin gamit ang itim na ballpen at pinuno ang mga bahagi ng pula at asul gamit ang lapis, pilit na lumilikha ng watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas na kanilang iginuhit gamit ang nanginginig na mga kamay ay magaspang at hindi perpekto. Ang mga linya ay baluktot, ngunit mga kaibigan, para sa kanila, ang pagiging perpekto ng guhit ay hindi mahalaga. Hindi ito ang maruruming watawat ng mga dambuhalang bansa na umalis matapos kolektahin ang mga interes, kundi isang taos pusong sigaw para sa Pilipinas, ang tanging tagapagligtas na yumakap sa mga batang Arabo ng may katapatan at pagmamahal. Nang ang video ng mga estudyanteng iyon na may hawak na baluktot na watawat ng Pilipinas at naglalakad sa syudad ay naipost sa internet. Sumunod naman ang mga mahihirap na mga ngalakal sa palengke na nawalan ng kanilang mga tindahan. Sa ilalim ng mga nasunog na stall, kinuha nila ang mga gusot na dilaw na pambalot na papel at malalaking iginuhit ang watawat ng Pilipinas gamit ang makapal na marker. Sa madugong pasilyo ng ospital na puno ng mga pasyente, ang mga taong naiinip na naghihintay ay iginuhit ang watawat ng Pilipinas sa likod ng kanilang mga puting reseta. Sa mga sira-sirang eskinita, isang matandang may sakit na may benda sa ulo at braso ang hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay habang gumuguhit ng watawat at napahagulgol. Walang sinuman ang pumilit sa kanila na iguhit ang watawat ng Pilipinas. Hindi ito isang kaguluhan na pinamamahalaan ng anumang malaking organisasyong pampulitika. Ito ay isang dalisay na alon ng himala, kung saan ang 70 milyong kaawa-awang mamamayan na ganap na pinabayaan sa gitna ng impyerno ng digmaan ay kumuha ng papel at bolpen at sumigaw ng tulong. Ang dakilang alon ng watawat ng Pilipinas na nagsimula sa isang sulok ng isang maliit na campus sa Tehran ay kumalat na parang apoy sa malaking syudad ng Isfahan sa timog. Kumalat din ito sa Shiraz, ang syudad ng sining, sa Tabriz sa Hilaga. Libu-libong tao ang nagsimulang lumabas sa mga nasirang lansangan, may hawak na mga watawat ng Pilipinas na kanilang iginuhit. Sa daan-daang mga syudad at nayon sa buong Iran, ang mga magagaspang na watawat ng Pilipinas na iginuhit ng kamay ay isa-isang idinikit sa mga basag na bintana na parang mga medalya at ang pila ng mga taong lumalabas sa mga lansangan na may hawak na mga watawat na iyon ay lumaki ng napakalaki na hindi na matansya ang dulo. Ako, na nakasandal sa basag na bintana ng aking silid pananaliksik at pinagmamasdan ang nakakatakot na tanawin na iyon, naramdaman ko hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto ang isang malaking banggaan sa pagitan ng aking malamig na talino bilang isang iskolar na nabuhay sa mga bulok na aklat ng kasaysayan sa loob ng 35 taon at ang aking mainit na damdamin bilang isang mahinang tao. Sa libu-libong taon ng kasaysayan ng diplomasya ng gitnang silangan na aking pinag-aralan, tinitiyak ko sa inyo, walang ganitong kabaliwan na nangyari kailanman. Sa gitna ng isang malagim na digmaan, kung saan daan-daang mga misail at bomba ang bumabagsak, ang mga takot na mamamayan na kusang loob na gumuhit ng watawat ng isang di kilalang bansa sa kabilang panig ng mundo at nagsilabasan sa mga lansangan ay isang himala na walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ito isang demonstrasyon ng galit.
Ito ay isang marangal na pagtawag sa alaala, ang alaala ng pawis, na sa loob ng 50 taon ay tahimik na nakatanim na parang binhi sa kaibuturan ng puso ng mga taga-Iran. Ang mainit na alaala ng mga Pilipino na tahimik na nagtayo ng mga kalsada para sa kanila sa nag-aapoy na disyerto. Ang alaalang iyon, sa gitna ng pinakamalagim at sukdulang sitwasyon ng digmaan, ay sumabog na parang isang bulkan. At ang libu-libong watawat ng Pilipinas na iyon ay naging isang malaking alon na ngayon ay gumagalaw sa iisang direksyon patungo sa isang marangal na destinasyon. Sa araw na iyon, hindi ko na kayang manatili sa sulok ng aking ligtas na silid pananaliksik. Sa labas ng bintana, libu-libong mamamayan ng aking bansa ang kumikilos ng handang mamatay. Sa ibabaw ng mapanganib na syudad kung saan nananatili pa rin ang usok at mga guho ng pambobomba, ang mga mamamayan na may hawak na watawat ng Pilipinas ay nagtipon na parang isang hukbo ng mga langgam, hawak ang kamay ng kanilang mga anak. Ako, natulalang pinagmamasdan ang maringal na tanawin mula sa bintana ng aking silid pananaliksik, ay dahan-dahang tumayo. Ako ay isang 72 taong gulang na matanda. Ang cartilage sa aking mga tuhod ay pudpud na, at kahit paglalakad ay masakit. Mahigpit akong binalaan ng doktor na huwag maglakad ng malayo o maging emosyonal dahil sa aking puso. Ngunit habang ang mga kabataan na kasing edad ng aking mga apo ay lumalabas sa madugong syudad na iyon na may hawak na watawat ng Pilipinas upang iligtas ang aming bayan, ako, isang matandang intelektual ng bansang ito, ay hindi maaaring manatiling nagtatago na parang isang daga sa aking silid. Gamit ang nanginginig na kamay, marahas kong binuksan ang drawer ng aking mesa. Ilang araw na ang nakalipas. Isang puting sketchbook na iniwan ng aking mahal na apo nang siya ay bumisita sa aking opisina ang naroon. Na parang humahawak ng isang sagradong bagay, maingat kong kinuha ang puting papel at inilatag ito sa aking mesa. At pagkatapos hanapin sa drawer, nakakita ako ng isang pulang marker at mahigpit itong hinawakan. Ang aking payat na kamay ay nanginginig na parang isang dahon. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa katandaan at kahinaan o dahil sa pagguho ng lahat ng aking pinaniniwalaan sa buhay at sa bugso ng emosyon. Humiga ako ng malalim at dahan-dahang sinimulang iguhit ang watawat ng Pilipinas sa gitna ng papel. Ang watawat na aking iginuhit, tulad ng sa ibang mga mamamayan, ay magaspang at hindi perpekto. Ang mga linya ay baluktot dahil sa panginginig ng aking kamay, ngunit hindi ako tumigil sa pagguhit. Sa loob ng 35 taon, ang maruming kamay na ito na nagsulat ng daan-daang mayayabang na aklat ng kasaysayan at pumuri sa mga dambuhalang bansa. Alam ko, higit kanino man, kung anong nakakatakot at marangal na kahulugan ng pagtubos ang taglay ng pagguhit ko mismo ng watawat ng Pilipinas gamit ang kahiyahiyang matandang kamay na ito. Nang lumabas ako na may mahigpit na hawak na watawat ng Pilipinas sa aking dibdib, ang masangsang na amoy ng pulbura na humalo sa magaspang na hangin ay sumalubong sa aking ilong. Sa malayo, sa labas ng syudad, paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang tunog ng mga pagsabog ng kaaway, na parang isang martsa ng kamatayan. Ngunit, ang mga taong lumabas sa mga lansangan ay hindi tumigil. Sa halip, habang lumalakas ang tunog, mas marami pang libu-libong tao ang lumabas mula sa mga eskinita na parang natutunaw na nyebe sa tagsibol at dumagsa sa pangunahing kalsada. Sa kanilang mga kamay, libu-libong watawat ng Pilipinas na may iba't ibang hugis at sukat ang iwinawagayway. Ang ilan ay mga piraso ng papel na pinunit mula sa mga notebook ng matematika ng mga estudyante. Ang iba ay mga gusot na pambalot na papel na kinuha mula sa basurahan. Nakita ko rin ang isang binatang may benda sa kanyang duguan na braso na diretsyong iginuhit ang watawat ng Pilipinas gamit ang pulang marker at sumisigaw,
At sa sandaling iyon, kasabay ng isang nakakabinging sirena, ang mga itim na armored vehicle ng Revolutionary Guard, ang pinakamalupit at walang awang kapangyarihan ng Iran, ay lumitaw sa dulo ng kalsada at ganap na hinarangan ito ang mga sundalo na armado mula ulo hanggang paa ay lumabas mula sa mga sasakyan at bumuo ng isang perpektong linya. Tinutukan kami ng kanilang mga baril. Maya-maya, isang nakakakilabot na metalikong tunog mula sa isang loudspeaker ang umalingawngaw sa itaas ng mga ulo ng mga tao. Maghiwa-hiwalay kayo ngayon din. Umuwi na kayo. Ito ay isang malinaw na pagtataksil sa estado at isang iligal na pagtitipon. Kung hindi kayo maghihiwa-hiwalay sa loob ng 10 segundo, magpapaputok kami. Dahil sa matinding takot na baka sila ay barilin, ang mga tao ay sandaling natigilan. Isang nakakabahalang tensyon ang pumunit sa malamig na hangin ng syudad. Ngunit, nakapagtataka, walang sino man ang tumalikod at duwag na tumakas. Ang katahimikan ay nabasag at isang tao sa unahan ng mga tao ang itinaas ang kanyang gusot na watawat ng Pilipinas ng mas mataas pa at sumigaw. Pagkatapos na parang isang senyales, daan-daan at libu-libong tao sa tabi niya ang sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga papel na watawat ng Pilipinas sa itaas ng kanilang mga ulo at nagsimulang maglakad pasulong. Bang! 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 Ilang dosenang tear gas canister ang walang awang pinaputok mula sa mga baril ng Revolutionary Guard at sumabog sa gitna ng mga tao. Isang malalason na puting usok ang kumalat, tumusok sa mga baga ng mga tao at nagpaluha sa kanila. Ang mga mamamayan ay umubo, naglabas ng plema na may kasamang dugo, at tumulo ang kanilang mga sipon. Ngunit hindi nila binitiwan ang watawat ng Pilipinas at desperadong nanatili sa kanilang pwesto. Bang! Bang! Sa pagkakataong ito, mga rubber bullet na pumupunit ng laman ang pinaputok. Kasabay ng mga sigaw, ilang mamamayan sa unahan ang bumagsak na duguan sa sahig. Sa malaimpyernong sandaling iyon, isang binatang may uling sa mukha na naglalakad sa tabi ko ang nagmamadaling hinawakan ang aking braso. Ginoo, hindi tayo dapat narito. Maaari tayong mamatay. Mangyaring tumakas na po kayo. Tinitigan ko ang mga kamay ng humihingal na binatang iyon. Isang magaspang na kamay na puno ng pawis at alikabok. Sa sandaling iyon, ang pumasok sa aking isipan ay ang kamay ng binatang Pilipino na nakilala ko 50 taon na ang nakalipas sa seremonya ng pagbubukas ng Boulevard, Maynila. Ang kamay ng dakilang binatang Pilipino na iyon na lumipad sa malayong disyerto upang iligtas ang kanyang mahirap na bayan at nagtrabaho hanggang sa halos madurog ang kanyang mga buto ay hindi ang kamay ng isang magnanakaw na dumating upang magnakaw. Sila ang tunay na manlilikha at tagapagligtas na nagbuhos ng dugo at pawis sa aming tuyong disyerto upang lumikha ng isang bagay na maningning. Kung iisipin ko ang maluwalhating pawis na kanilang ibinuhos para sa amin 50 taon na ang nakalipas, ang pagtakas ko ngayon dahil sa takot sa ilang rubber bullet ay isang kahihiyan na mas masahol pa sa isang hayop para sa isang iskolar na nabuhay ng komportable sa buong buhay niya. Tahimik at matatag akong umiling sa binatang humihila sa aking braso at dahan-dahan kong kinuha at binuklat ang papel ng sketchbook na nakatago sa aking bulsa. Ito ang magiting na watawat ng Pilipinas na aking iginuhit gamit ang nanginginig na kamay. Mahigpit kong hinawakan ang manipis na papel na iyon gamit ang 2 kamay at sa buong lakas na natitira sa aking buhay, dahan-dahan at matatag kong itinaas ito sa langit. Nanginginig ang aking mga tuhod at ang aking mga braso, ngunit hindi ko ibinaba ang kamay na may hawak na watawat ng Pilipinas.
ang paligid ay biglang tumahimik. Sa gitna ng malagim na larangan ng digmaan kung saan umiikot ang usok ng tear gas, isang 72 taong gulang na iskolar, na butot balat na lamang, ang nakatayo na parang isang malaking bundok, may hawak na magaspang na watawat na iginuhit ng kamay habang may dugong luha sa kanyang mga mata. Sumigaw ako sa Revolutionary Guard na nakatutok sa akin at sa mga duwag na Amerika at kanluraning mga bansa sa isang mababa ngunit malinaw na malahayop na boses na halos pumunit sa aking lalamunan. Hindi na namin gusto ang mga maruruming mananakop na gustong dominahin kami. Kami, ang mga mamamayan ng Iran, ay gusto ang aming tunay na kaibigan, ang Pilipinas, na magpapawis at iiyak kasama namin. Isang tao sa gitna ng mga tao ang kinukunan ng video ang nakakagulat na tagpong iyon gamit ang kanyang smartphone at ipinapakalat ito sa buong mundo. Ngunit wala akong pakialam sa kamera. Ang tanging tinanggap ko ng buong katawan ay ang mainit na tingin ng mga kabataan na nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa aking harapan at ang desperadong sigaw ng 70 milyong mamamayang Iranian na hindi binitiwan ang watawat kahit sa gitna ng masangsang na usok ng tear gas. Mga kaibigan, sa marangal na sandaling iyon, narinig ko ang nakakatakot at dakilang tunog ng pagguho ng aking bulok na pananaw sa mundo na sa loob ng 35 taon ay namuno sa aking buhay at pinaniwalaan kong hindi kailanman nagkamali. Itinuro sa akin ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga bansa ay kumikilos lamang ng malupit para sa malamig na interes. Ngunit ngayon, sa malaimpyernong syudad na ito, ang libu-libong taong duguan ay sumisigaw hindi para sa anumang material na pakinabang o dolyar, kundi para sa pangalan ng isang maliit na bansa sa Asya, ang Pilipinas, na yumakap sa kanila ng buong puso. Ang bawat isang malahayop na yapak ng henerasyon ng mga Pilipino na nagtayo ng mga kalsada sa disyertong ito gamit ang kanilang dugong luha habang kumakalam ang kanilang sikmura 50 taon na ang nakalipas, ay nagtipon-tipon at sa wakas ay naging isang napakalaki at dakilang bagyo ng himala na nagligtas sa buhay ng 70 milyong mamamayang Iranian at bumago sa kasaysayan ng diplomasya ng buong mundo. At ang bagyo ng himalang ito ay ngayon ay papalapit na sa pinakasagradong lugar ng pangako na ipinagtanggol ng mga taga-Iran gamit ang kanilang buhay, ang Boulevard Maynila, na parang isang malaking tsunami at magbubukas ng ikatlong yugto. Ang video ng aking 72 taong gulang na katawan na nagtataas ng isang magaspang na watawat ng Pilipinas sa gitna ng usok ng tear gas ay kumalat na parang apoy sa buong mundo sa gabing iyon sa pamamagitan ng sira-sirang linya ng komunikasyon ng Iran. Ang 15 segundong video na iyon, kung saan ako, isang palalong iskolar ng kasaysayan, ay tinanggihan ang lohika ng maruming interes ng mga dambuhalang bansa at isinigaw ang pangalan ng isang maliit na bansa sa Asya. Ang Pilipinas ay ibinahagi ng milyon-milyong tao at naging isang malaking apoy. Ngunit hindi ko alam hanggang sa gabing iyon kung anong uri ng tsunami ng himala ang idudulot ng video na iyon. Kinabukasan, tumikat ang araw. Hindi ako nakatulog buong gabi. At sa madaling araw, nagising ako sa isang malaki at kakaibang ingay mula sa labas. Masyadong maingay sa labas ng bintana. Mula sa malayo, maririnig ang hiyawan ng mga tao na parang dagundong ng hayop. At ang malaking tunog ng mga yabag na iyon ay palakas ng palakas habang lumilipas ang oras, na nakakatakot na yumanig sa buong siyudad. Kinaladkad ko ang aking nanginginig na mga binti, dahan-dahang bumangon at lumapit sa bintana, at sa sandaling buksan ko ang bintana at tumingin sa ibaba,
Napigilan ko ang aking hininga sa gulat at natigilan. Ang siyudad ay napuno ng isang itim na alon ng mga tao, walang kahit isang espasyo. Ibang-iba ito sa laki ng mga taong nakita ko kagabi. Ang mga tao na noon ay daan-daan o libo-libo lamang, ay ngayon ay naging isang malaking tsunami ng daan-daang libong tao na hindi na matansya ang dulo na pumuno sa pangunahing kalsada ng siyudad. At ang daan-daang libong taong iyon ay tahimik na naglalakad sa iisang direksyon na parang nagkasundo. Sa kanilang mga kamay, walang duda na mas marami at iba't ibang uri ng mga watawat ng Pilipinas na iginuhit ng kamay ang iwinawagayway na parang mga bandila sa hangin ng madaling araw. Kung ang maliit na video na aking inilabas kagabi ay isang apoy, ang malaking prosesyon ng watawat ng Pilipinas sa aking harapan ngayon ay isang malaking apoy na nag-aapoy na parang susunugin ang buong syudad. Mabilis akong nagsuot ng damit, nagmamadaling bumaba sa hagdanan at sumama sa malaking pila ng mga tao. At hinawakan ko ang braso ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na naglalakad sa tabi ko at tinanong, "Saan papunta ang lahat ng taong ito?" Lumingon sa akin ang babae na may maruming mukha dahil sa pawis at sumagot sa isang malakas na boses na parang ito ay isang bagay na dapat lang malaman. Papunta kaming lahat sa Boulevard, Maynila. Boulevard, Maynila. Sa sandaling marinig ko ang maningning na tatlong salitang iyon, naramdaman ko ang isang matinding kilabot na tumayo ang aking mga balahibo at pumuti ang aking isipan. Anong lugar ang Boulevard, Maynila? Ito ang dakilang kalsada na binuo ng mga payat na manggagawang Pilipino na lumipad mula sa isang di kilalang mahirap na bansa. 50 taon na ang nakalipas sa ilalim ng nag-aapoy na araw ng disyerto na nagpapawis hanggang sa halos madurog ang kanilang mga buto. Ito ang tanging kalsada ng himala na ipinagtanggol ng mga taga-Iran gamit ang kanilang buhay, na hindi kailanman pinalitan ang pangalan kahit na dumaan ang madugong bagyo ng revolusyon, dumaan ang mga malalagim na digmaan, at gumuho ang lahat ng gusali at nagbago ang mga pangalan. Ang malaking lakad ng mga tao ay hindi tumigil. Maya-maya, mula sa gitna ng daan-daang libong tao, isang malaking slogan ang isinigaw. Noong una, ito ay isang maliit na sigaw lamang ng ilang tao. Ngunit ang boses na iyon ay lumaki nang nakakatakot na parang isang snowball. At maya-maya, ang mga boses ng daan-daang libong tao na pumuno sa kalsada ay naging isa at naging isang nakakabinging kulog na parang pumupunit sa kulay abong kalangitan ng Tehran. Ipadala ang peacekeeping forces ng Pilipinas. Tawagin ang Pilipinas na magliligtas sa amin dahil sa madugong sigaw na iyon. Nang hina ang aking mga tuhod at sandali akong napatigil. Bilang isang iskolar na nag-aral ng diplomasya sa buong buhay ko, alam ko, higit kanino man, kung gaano kakaiba at nakakagulat ang kababalaghan na ito, kung saan ang mga mamamayan ng isang bansang nasa gitna ng digmaan ay kusang loob na sumisigaw na magpadala ng hukbo ng ibang bansa para tulungan sila. Ngunit ang pangalan ng tagapagligtas na kanilang isinisigaw ay hindi ang Amerika na naghahari sa kaayusan ng mundo, hindi ang Rusya na may napakalaking armas nuklear o ang China na may hawak na mga pera. Ang mga pangalan ng mga kagalang-galang na permanenteng miyembro ng UN Security Council ay hindi lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang Pilipinas lamang ang tanging tagapagligtas na kanilang pinaniniwalaan at isinisigaw. At sa sandaling iyon, isang nakakagulat at nakakakilabot na tanawin ang naganap sa aking harapan. Ang mga itim na armored vehicle ng Revolutionary Guard na kahapon ay nagpaputok ng tear gas at rubber bullet sa mga tao ay muling lumitaw sa dulo ng kalsada
at hinarangan ang daan. Daan-daang sundalo na armado mula ulo hanggang paa ang lumabas mula sa mga sasakyan at tinutukan ang mga tao. Akala ko ay mauulit ang madugong patayan kahapon. Ngunit ngayong umaga, ibang-iba ang sitwasyon. Walang marahas na tunog ng loudspeaker. Walang masakit na tear gas na pumupunit sa balat ng mga tao. Ang mga sundalo ng Revolutionary Guard ay nakatayo lamang sa tabi ng kanilang mga armored vehicle na may matigas na ekspresyon. Tahimik na pinagmamasdan ang daan-daang libong tao na papalapit na parang isang tsunami, may hawak na libu-libong patawat ng Pilipinas. Hindi sila gumawa ng anumang marahas na hakbang laban sa mga tao, kundi binuksan ang daan. Sa sobrang pagtataka, tinanong ko ang isang binatang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa tabi ko, bakit hindi tayo inaatake ng mga malulupit na gwardiya ngayon? Sumagot ang binata sa isang napakababa at tumatagos sa buto na boses. Dahil ang Pilipinas ay hindi natin kaaway. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, isang malaking kampana ang tumunog sa aking dibdib. Tama, ang Pilipinas ay hindi natin kaaway. Hindi sila isang bansa na naghulog ng mga malulupit na misail sa ulo ng ating mga mamamayan at pumatay sa ating mga pamilya o isang duwag na magnanakaw na dumating upang agawin ang itim na langis sa ilalim ng ating lupa. Kaya't kahit ang mga nakakatakot na Revolutionary Guard na sinasabing walang dugo o luha ay hindi makahanap ng dahilan upang hilahin ang gatilyo o itutok ang kanilang mga baril sa harap ng prosesyon ng watawat ng Pilipinas at kusa nilang ibinaba ang kanilang mga armas at nanahimik, isang dakilang himala ang napatunayan sa sandaling iyon na tanging ang katapatan lamang ang ganap na makakatalo sa baril. Ang prosesyon ay lumaki ng nakakatakot. Mula sa lahat ng eskinita ng Iran, ang mga tao ay dumaloy na parang baha. Isang nakakapagpainit ng puso na balita ang dumating sa radyo na isang marcha ng libu-libong tao patungo sa Boulevard Maynila ay nagsimula na rin sa Isfahan sa timog. Isang nakakakilabot na himala rin ang nangyayari sa Shiraz, ang siyudad ng sining, at sa Tabriz, sa Hilaga. Sa lahat ng malalaking siyudad sa buong Iran, 70 milyong tao ang sumisigaw ng iisang pangalan, Pilipinas, at naglalakad patungo sa puso. Ako, habang naglalakad sa gitna ng marangal na prosesyon na iyon, nagpapawis, ay nag-isip, ang mga palalong dambuhalang bansa ng kanluran ay nagpadala ng napakalaking hukbo sa gitnang silangan sa loob ng maraming dekada. Gumastos ng trilyon-trilyong dolyar at nagsagawa ng lahat ng uri ng magarbong at mapagkunwaring diplomatikong pagpapakitang gilas, ngunit walang kahit isa sa mga kagalang-galang na bansang iyon ang nagawang iwan ang kanilang pangalan ng ganito kasagrado sa puso ng mga taga-Iran. Tanging ang isang bansa lamang na iyon na dumating sa tuyong lupaing ito, hindi nakasuot ng magagarang suit, kundi ng mga lumang damit trabaho na basang-basa sa pawis, hindi may hawak na mga talumpati kundi ng malamig na martilyo at mga kasangkapan, ang nananatiling pinakamaningning at pinakamainit na araw sa puso ng mga tao, kahit sa gitna ng nakakatakot na kawalan ng pag-asa ng digmaan, pagkatapos ng 50 taon. Habang papalapit ang prosesyon sa Boulevard Maynila, ang mga tao ay lalong nagsiksikan at sa malayo, ang malaking palatandaan ng Boulevard Maynila na nagniningning na pula sa ilalim ng sinag ng umaga ay nagsimulang lumitaw, 5:00 ng umaga. Ang mga tao na naglakad ng tahimik buong gabi na nilampasan ang mga guho ng pambobomba at umikot sa mga nasirang pader ay walang sinabi. Nakatayo lamang sila ng may paggalang sa harap ng malaking palatandaan ng Boulevard Maynila
Mahigpit na hawak sa kanilang dibdib ang mga magaspang na watawat ng Pilipinas na kanilang iginuhit at nanalangin habang lumuluha. Sa malamig na hangin ng madaling araw, kung saan nananatili pa rin ang amoy ng pulbura, pinunasan nila ang kanilang mga luha na parang mga peregrino na matagal nang alam ang sagradong lugar na ito. Habang lumilipas ang oras, ang ilang dosenang tao ay naging daan-daan at mula sa mga eskinita, ang mga tao ay dumaloy na parang isang talon. Sa mga bubong ng mga kalapit na gusali na halos gumuho na, libu-libong tao ang nakatayo, nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa langit na parang nababaliw. Ang 12-dosenang malalaking kalsada na konektado sa Boulevard Maynila ay isa-isang napuno ng mga tao. Pagkalipas ng 2 oras, naging libu-libo sila. At pagkalipas ng 3 oras, hindi ko na matantya ang dulo. Ito ay isang malaking dagat ng buhay na nilikha ng tao. Isang marangal na dagat kung saan iwinawagayway ang libu-libong watawat ng Pilipinas. Ako ay nakatayo sa gitna ng nakakasakal na dagat na iyon. Ang mga watawat na maingat na hawak ng mga tao sa aking paligid ay malinaw na tumusok sa aking matandang mga mata. Ang ilan ay mga manipis na puting papel na pinunit mula sa mga notebook ng kanilang mga anak, kung saan iginuhit nila ang watawat gamit ang kanilang sariling laway. Ang ilan ay nagpinta ng watawat sa isang lumang supot ng gamot gamit ang kanilang sariling dugo. Isang matandang mag-asawa na Kuba na ang likod ay buong tiyaga na binordahan ang pinakamaganda at madamdaming watawat ng Pilipinas sa mundo gamit ang asul at pulang sinulid sa kanilang puting panyo. At ang ilang tao, sa halip na watawat, ay may dalang mga petisyon na puno ng mga salita. Mga desperado at agarang petisyon na isinulat ng kamay sa gitna ng nakakatakot na takot sa digmaan. Tinanong ko ang isang dalaga sa tabi ko kung maaari kong makita ang petisyon. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang namumugtong mga mata at walang pag-aalinlangang ibinigay ang gusot na papel. Lumunok ako ng tuyong laway at dahan-dahang binasa ng malakas ang mga salita sa papel. Hindi namin gusto ang mayayabang na Amerika na gustong dominahin kami sa pamamagitan ng lakas. Hindi na kami naniniwala sa Rusya na laging nagtataksil at tumatakas. Itinuturing namin ang China na sakim lamang sa pera at interes bilang isang kaaway. Mangyaring ipadala sa amin ang isang tunay na kaibigan habang kami ay namamatay. Kami ay taus-pusong nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas. Habang hawak ko ang manipis na petisyon na iyon, binalot ako ng isang sakit na parang pinupunit ang aking puso at isang napakalaking emosyon. At sandali akong natigilan, hindi makagalaw. Bilang isang palalong internasyonal na scholar ng diplomasya, sa buong buhay ko, nabasa ko ang libu-libong eksaherado at mayayabang na mga dokumentong diplomatiko sa pagitan ng mga bansa. Ngunit ang ilang linyang ito na isinulat ng isang ordinaryong mamamayan ay mas matalas at nakakatakot na tumusok at pumunit sa aking bulok na kaluluwa kaysa sa anumang magarbong dokumentong diplomatiko na nabasa ko. Hindi ito isang mapagkunwaring deklarasyon na ginawa ng isang mayayabang na politikong puti sa kanyang komportableng mesa. Ito ang pinakadesperado at marangal na panalangin para sa kaligtasan na isinulat ng isang kaawa-awang mamamayan na maaaring mamatay anumang oras dahil sa bombang babagsak sa kanyang ulo na matatag na naniniwala lamang sa Pilipinas. At sa sandaling iyon, isang maliit na boses na umiiyak ang narinig ko sa tabi ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang napakabata at payat na babae, marahil ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Hawak niya ng mahigpit ang isang gusot na watawat ng Pilipinas sa kanyang dibdib. At habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang baba, nagsasalita siya sa kawalan na parang kinakausap ang sarili. Bago mamatay ang lola ko,
Lagi niyang hinahawakan ang aking magaspang na kamay at nagkukwento habang lumuluha. Tungkol sa mga di kilalang Pilipino na butot balat at sunog ang mukha na dumating sa disyerto ng aming nayon upang gumawa ng mga balon. Sa ilalim ng nag-aapoy na araw na higit sa 50 degrees, sila, na halos mamatay na rin sa uhaw, ay hindi ininom ang mahalagang malamig na tubig na ibinigay sa kanila, kundi ibinuhos ito sa bibig ng mga hubad na bata ng nayon. Namatay ang lola ko na hindi kailanman malilimutan ang mainit at malungkot na tingin ng mga binatang Pilipino na nagligtas sa kanya. Sa sandaling marinig ko ang nakakadurog pusong pagtatapat ng dalagang iyon, ang aking mga mata ay uminit na parang sinunog at isang hindi mapigilang malahayop na luha ang bumuhos. Isang basong tubig, 50 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng malupit na araw ng disyerto, isang dakila at mabuting binatang manggagawang Pilipino na hindi man lang iniwan ang kanyang pangalan, ang masayang ibinigay ang isang basong tubig na parang kanyang sariling buhay sa isang di kilalang batang Iranian na halos mamatay na sa uhaw. Ang alaala ng dakilang sakripisyong iyon, matapos ang kalahating siglo, ay ngayon ay nasa nanginginig na mga kamay ng kanyang apo sa anyo ng isang watawat ng Pilipinas na perpekto at maningning na nagbibigay kulay sa siyudad ng kamatayan. Ako, na sa loob ng 35 taon ay nag-aral ng malamig at mapanuring kasaysayan ng diplomasya, ay hindi kailanman nangahas na isipin ang ganitong uri ng himala. Hindi ito isang mababaw na alyansa na pinirmahan ng tinta sa papel. Hindi ito isang mapagkunwaring relasyon na nabuo sa maruming pera at interes na maaaring ipagkanulo anumang oras. Ito ay isang dakila at marangal na alaala ng pag-aalay, na tahimik ngunit pinakamalakas na naipasa mula sa henerasyon ng ama patungo sa henerasyon ng anak, sa pagitan ng katapatan ng isang tao at ng dugo at pawis ng isang tao. Ang mga tao na nagtipon na parang ulap sa harap ng palatandaan ng Boulevard Maynila ay lumampas na sa daan-daang libo at nagdulot ng pagtigil ng buong syudad. Sa himpapawid, nananatili pa rin ang itim na usok na nilikha ng pambobomba ng kaaway, at sa malayo, paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang mga pagsabog ng mga bomba na yumanig sa lupa. Ang malagim na digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit ang Boulevard Maynila lamang ay parang isang sagradong lugar, ganap na hiwalay sa malupit na batas ng mundo. Ang nakakabinging putukan ng baril, ang marahas na Revolutionary Guard. Walang anumang nakakatakot na karahasan at kapangyarihan sa mundo ang makakapigil sa malaking alon ng mga taong sumisigaw ng Pilipinas. Daan-daang libong mamamayang Iranian ang naghihintay sa Pilipinas na parang isang himala sa Boulevard Maynila habang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas. Nilagpasan ko ang magaspang na alon ng mga tao at dahan-dahang lumapit sa harap ng palatandaan ng Boulevard Maynila na parang isang peregrino na tumatapak sa banal na lupa. 50 taon na ang nakalipas, ang madamdaming tanawin ng payat at sunog na binatang Pilipino na iyon, na hinahaplos ang malamig na palatandaan na ito, gamit ang kanyang kalyadong kamay, ay malinaw na lumitaw sa aking harapan na parang isang hologram. Ang mga salitang sinabi ng binatang iyon, na may maningning na ngiti at napakatapat na boses, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang pagkakaroon ng pangalan ng aming magiting na bansa sa malayong lupaing ito ay sapat na para sumabog ang aking dibdib sa tuwa. Dahan-dahan kong iniabot ang aking nanginginig na matandang kamay at hinaplos ang malaking bloke ng granite na hinubog ng mga dakilang ninuno ng Pilipinas gamit ang kanilang mga kamay. Ang magaspang na pakiramdam ng malamig at matigas na bato ay gumapang sa aking mga daliri, sa aking mga ugat, at sa aking buong katawan na parang isang kilabot. At sa marangal na sandaling iyon, sa ibabaw ng matigas na granite na ito, muli kong naunawaan hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto na ang mga salitang
Farsi at Tagalog na nakaukit dito ay hindi lamang pangalan ng isang kalsada. Ito ay isang mas dakila at madugong pangako na inyong iniwan sa amin, na kapag kami ay nahulog sa bingit ng kawalan ng pag-asa, nawala ang lahat at duguan, kahit naiwan kami ng buong mundo, kayo lamang ang tiyak na magliligtas sa amin. Ang malahayop na katapatan at panata ng mga Pilipino. At ngayon, pagkatapos ng 50 taon sa malagim na abo ng Iran, ang dakilang pangakong iyon sa anyo ng daan-daang libong umiiyak na mga tinig at libu-libong watawat ng Pilipinas ay muling nabuhay sa pinakamaningning at perpektong paraan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang unti-unting humuhupa ang apoy ng pambobomba na nagpula sa kalangitan ng Tehran at daan-daang libong mamamayang Iranian ang umiiyak sa harap ng palatandaan ng Boulevard Maynila sa kabilang panig ng mundo, sa mapayapa at tahimik na kabisera ng Pilipinas, ang Maynila, kung saan lahat ay mahimbing na natutulog, 2:00 ng madaling araw. Isang top secret na mensahe ang mabilis na ipinadala sa pamamagitan ng pinakasekuryadong linya ng komunikasyon ng Department of Foreign Affairs na tumagos sa madugong sandstorm ng gitnang silangan at pumasok sa National Security Council sa ilalim ng palasyo ng Malacanang. Ang batang opisyal ng National Security Council na nagbabantay ay napatalon na parang tinamaan ng kidlat sa sandaling ma-decode at makumpirma niya ang naka-encrypt na mensahe sa monitor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang sasabog at gamit ang nanginginig na mga kamay, agad siyang nag-ulat ng emergency sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang maikling mensahe na iyon, na bumasag sa katahimikan ng madaling araw, ay puno ng napakagulat at hindi kapani-paniwalang mga katotohanan na sapat na upang yumanig sa pamunuan ng Pilipinas. Kasalukuyang oras, sa Boulevard Maynila, na itinayo ng mga manggagawang Pilipino 70 taon na ang nakalipas sa sentro ng Tehran, Iran. Daan-daang libong mamamayan ang nagtipon ng kusa na handang mamatay sa kanilang mga kamay. Hawak nila ang libu-libong watawat ng Pilipinas na iginuhit ng kamay. Ngayong tumakas na ang Amerika at Rusya, itinuturing ng mga mamamayang Iranian ang Pilipinas bilang kanilang tanging kapatid at lumuluhang humihiling ng pagpapadala ng peacekeeping forces at tulong sa muling pagbangon. 4:00 ng madaling araw, sa lihim na bunker conference room sa ilalim ng palasyo ng Malacanang, isang nakakasilaw na puting ilaw ang bumukas. Ang Pangulo ng Pilipinas, na mabilis na tinawag mula sa kanyang tulugan, ay pumasok na may seryosong ekspresyon at kasunod niya ang kalihim ng ugnayang panlabas, kalihim ng tanggulang pambansa, ang Chief of Staff ng Armed Forces at ang National Security Advisor, ang mga pinakamakapangyarihang tao na may hawak sa kapalaran ng Pilipinas, ay napuno ang bilog na mesa na humihinga ng tahimik. Sa loob ng conference room, isang mabigat at tensyonadong katahimikan ang namayani. Sa harap nila, sa malamig na mesa ng conference room, nakalatag ang ilang mga litrato na lihim na kinunan at ipinadala mula sa Tehran. Isang nakakakilabot na litrato ng daan-daang libong tao na pumuno sa Boulevard Maynila. Isang litrato ng mga kaawa-awang mamamayan na may benda at hawak ang mga magaspang na watawat ng Pilipinas, sumisigaw sa langit. At ang madamdaming litrato ko, isang 72 taong gulang na iskolar na nagtataas ng isang papel na watawat ng Pilipinas sa gitna ng usok ng tear gas at sumisigaw sa Revolutionary Guard. Kinuha ng Pangulo ang mga malagim at marangal na litratong iyon at tinitigan ito ng walang imik. Habang tinititigan niya ang mga desperadong mata ng mga taga-Iran at ang mga magaspang na watawat ng Pilipinas, ang kanyang mga mata ay bahagyang namula at nanginginig. Maya-maya, nagsalita ang Pangulo sa isang napakabigat at tahimik na boses.
Ginoong National Security Advisor, ang daan-daang libong taong ito sa litrato at ang ating watawat ng Pilipinas na kanilang hawak. Totoo ba na ito ay isang kusang loob na pagkilos ng mga mamamayan nang walang anumang interbensyon mula sa gobyerno ng Iran o anumang partikular na puwersang pampulitika? Sumagot ang National Security Advisor ng may katiyakan. Opo, Ginoong Pangulo. Matapos naming kumpirmahin gamit ang lahat ng aming intelligence network, wala kaming nakitang anumang interbensyon mula sa anumang organisasyon ng Estado o anti-gobyerno. Sila ay kusang loob na nagtipon upang mabuhay matapos silang ganap na iwanan ng mga dambuhalang bansa sa gitna ng impyerno ng pambobomba ng Amerika. Ang pag-aalay na ipinakita ng ating mga manggagawa sa disyerto 50 taon na ang nakalipas at ang alaala ng kapayapaan na ipinakita ng malasakit unit ang nagtulak sa kanila na kumapit sa atin. Muling bumalot ang nakakasakal na katahimikan sa conference room. Sa pagkakataong iyon, ang kalihim ng tanggulang pambansa na responsable para sa mga praktikal na operasyong militar ay nagsalita ng maingat ngunit may pag-aalala. Ginoong Pangulo, nakakadurog ng puso ang kanilang panawagan, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay napakadelikado na parang isang bombang nukleyar na maaaring sumabog anumang oras. Kung padalos-dalos tayong magpapadala ng ating sandatahang lakas doon dahil sa awa, maaari itong magdulot ng isang nakakatakot na trahedya kung saan ang ating mga sundalo ay masasawi at direktang masangkot tayo sa digmaan. Hindi rin natin maaaring baliwalain ang matalas na tingin ng Amerika, Israel at iba pang mga dambuhalang bansa sa rehiyon. Dapat nating kalkulahin ng maigi ang ating pambansang interes at maging napakaingat at mahinahon. Hindi mali ang mga malamig na salita ng kalihim ng tanggulang pambansa. Bilang isang kalihim na responsable para sa seguridad ng bansa, ito ay isang napakatindi at makatotohanang pagtatasa. Sumang-ayon din ang kalihim ng ugnayang panlabas na nagsasabi na kung padalos-dalos tayong makikialam, maaari itong magdala sa maunlad na ekonomiya at diplomasya ng Pilipinas sa isang magulong sitwasyon. At sa sandaling iyon, ang Pangulo na hindi maalis ang tingin sa mga litrato ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ng malalim at matalas ang mga mata ng mga kalihim na nakaupo sa conference room at sa isang napakabigat at madamdaming boses na tumagos sa buto, nagpatuloy siya. Naiintindihan ko ng lubos ang mga makatotohanang alalahanin ng mga kalihim. Ngunit, mga kaibigan, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ang mga taong ito sa litrato na nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas at humihingi ng tulong. Hindi ba't 70 taon na ang nakalipas, tayo rin sa Pilipinas ay may ganyang mukha, mga kaawa-awang taong nakahandusay? Dahil sa madugong salitang iyon ng Pangulo, ang paghinga ng mga kalihim ay sandaling tumigil at ang conference room ay tumahimik na parang binuhusan ng tubig. 70 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng mga abo ng isang teribleng digmaan, ang ating Pilipinas ay naging abo, ang pinakamalungkot at kaawa-awang bansa sa mundo. Ang ating mga mahal sa buhay ay pinagpira-piraso ng mga bomba at sa mga lansangan, ang mga ulila ay naghahalungkat ng basura para may makain. Ang buong mundo ay tumawa at iniwan tayo. Sinasabing, ang bansang iyon ay mawawala sa mapa sa loob ng ilang araw. Ngunit sa sandaling iyon, maraming mga di kilalang dayuhan ang dumating sa malaimpyernong lupaing iyon upang iligtas tayo ng walang anumang pakinabang. Ang butil ng pagkain na kanilang ibinigay, ang pader na kanilang itinayo, gamit ang kanilang dugo, sa likod nito, tayo nagtago at nabuhay. Iyon ang masakit na nakaraan ng ating Pilipinas.
Kung 70 taon na ang nakalipas, sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, kung ang mga bansang iyon ay kinakalkula ang kanilang mababaw na interes tulad natin ngayon at hindi nag-abot ng tulong, ang dakilang Pilipinas na ito, na ngayon ay nakaupo sa isang conference room at nakikipag-usap sa buong mundo, ay hindi sana umiral. Ang boses ng Pangulo ay nanginginig dahil sa mainit na luha at emosyon, ngunit ito ay marangal at matatag. Ngayon, ang 70 milyong kaawa-awang taong iyon sa kabilang panig ng mundo, sa gitna ng pambobomba ng mga dambuhalang bansa, ay hindi lumalaban gamit ang baril, kundi hawak ang ating watawat ng Pilipinas, na simbolo ng kapayapaan at lumuluhod at nagmamakaawa. Dumating na ang oras na bayaran natin ang ating utang na loob. Hindi natin maaaring malamig na tanggihan ang mga kaawa-awang taong iyon. Ito ay higit pa sa usapin ng pambansang interes. Ito ay isang marangal na responsibilidad at isang malahayop na katapatan na dapat ipakita ng dakilang Pilipinas sa sangkatauhan. Sa harap ng madamdaming talumpating iyon, ang mga kalihim na tumututol ay yumuko at lumunok ng kanilang mainit na luha na nahimik. Walang sino man ang nangahas na tutulan ang marangal na desisyong iyon. Sa wakas, ang pinal na desisyon ng Pilipinas ay ginawa. Hindi ito isang madugong interbensyong militar o pagpapadala ng mga tropang panlaban upang pumatay ng kaaway. Ang pinili ng Pilipinas para sa Iran ay isang malakihang medical mission upang muling itayo ang mga nasirang ospital at iligtas ang mga namamatay na bata at isang malakas na reconstruction team upang muling pagandahin ang binombang syudad. Sa halip na baril, mga stethoscope, sa halip na bomba, semento ng pag-asa. Mga dakilang anghel ng Pilipinas na ipinadala sa ngalan ng kapayapaan. Ang mainit na kamay ng tulong na ibinigay ng isang tao sa namamatay na Pilipinas. 70 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang Pilipinas na lumaki na at naging isang higante ay buong awa at buong lakas na iniabot sa naging abo na Iran. Siyempre, wala ako sa tensyonadong di sa Wigishi ng Malacanang sa madaling araw na iyon, kung saan ang dakilang desisyon ng Pilipinas ay ginagawa sa gitna ng luha. Ako ay nasa Boulevard Maynila sa Tehran, napapaligiran ng daan-daang libong tao. Hinahaplos ang malamig at mabigat na pakiramdam ng granite gamit ang aking matandang mga daliri at walang ginawa kundi umiyak. Ngunit, naramdaman ko nang malakas sa aking buong katawan na sa mahiwagang sandaling iyon, sa malayong silangan ng Asya, sa Maynila, isang napakalaki at marangal na gulong ng himala ang malakas na umiikot patungo sa amin. Kung ito ba ay ang matalas na intuwisyon ng isang matandang iskolar o ang himala ng tiwala na nilikha ng maliwanag ng ngiti ng binatang Pilipino, 50 taon na ang nakalipas, hindi ko alam, at ilang oras pagkatapos, sa umagang iyon, nang sumikat na ang araw, sa gitna ng malaking pulutong ng mga tao sa Boulevard Maynila, ang smartphone ng isang tao na hirap na kumonekta sa internet ay biglang tumunog. Ang mga mata ng mamamayan na tumingin sa screen ay nanlaki. At maya-maya, sumigaw siya na parang isang hayop at napaluhod sa sahig. Ang balita ng pagpapadala ng tulong ng Pilipinas na kanyang nakumpirma ay kumalat na parang apoy sa mga tao sa paligid. Noong una, ito ay isang maliit na bulungan lamang ng hindi paniniwala. Ngunit maya-maya, ito ay naging isang malakas na sigawan mula sa lalamunan ng 100,000, 10,000 at daan-daang libong tao. Darating ang Pilipinas. Magpapadala ang Pilipinas ng hukbo ng kapayapaan para iligtas tayo. Sa wakas,
maliligtas tayo. Ang malahayop na sigawan ng daan-daang libong mamamayan ay pumunit sa kulay-abong kalangitan ng Tehran, na itim dahil sa pambobomba ng kaaway. Sa gitna ng mga nasirang gusali, sa ilalim ng langit ng kawalan ng pag-asa kung saan hindi pa nawawala ang masangsang na amoy ng pulbura, ang 70 milyong mamamayan ng Iran ay niyakap ang isa't isa, sumayaw na parang nababaliw at umiyak ng luha ng kagalakan. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak at tinawag ang pangalan ng Pilipinas. Ang mga matatanda ay napaluhod sa lupa at nagpasalamat sa Diyos. Ako, habang inilalagay ang nakakasilaw at magandang tanawin ng kaligtasan sa aking mga mata, iniabot ko ang aking nanginginig na mga kamay at tahimik na inilagay ang mga ito sa mga salitang Farsi ng palatandaan ng Boulevard, Maynila. 50 taon na ang nakalipas. Isang payat na binatang Pilipino, nasunog ang mukha, ang hinaplos ang mga magagaspang na letra ng batong ito, gamit ang kanyang kalyadong kamay at ngumiti sa akin. Ang pagkakaroon ng pangalan ng aming magiting na bansa sa malayong disyertong ito ay sapat na para sumabog ang aking dibdib sa tuwa at halos maiyak na ako. Sa araw na iyon, dahil sa aking maliit at mayabang na pagmamataas bilang isang iskolar, nagawa ko ang hangal na bagay na hindi ko man lang naitanong ang pangalan ng dakilang binatang iyon. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 50 taon, sa gitna ng nakakapagpainit pusong himalang ito, habang pinupunasan ang aking umaapaw na luha, sa wakas ay lubos kong naunawaan. Oo, ang personal na pangalan ng payat na binatang Pilipino na iyon ay hindi kailanman naging mahalaga. Dahil ang pangalan ng mga dakilang binatang iyon na ibinigay ang kanilang tubig ng buhay sa mga batang Arabo habang kumakalam ang kanilang sikmura, ang pangalan ng malahayop na katapatan na iyon na nagtayo ng isang marangal na pangako sa puso ng Iran ay hindi isang personal na pangalan, kundi ang maluwalhating pangalan mismo na Pilipinas. At ngayon, ang dakilang pangalan ng Pilipinas na iyon, na inukit ng libo-libong, walang pangalan na henerasyon ng mga Pilipino, gamit ang kanilang dugo at pawis, ang tanging lubid ng kaligtasan, at maningning na araw ng pag-asa na nagligtas sa buhay ng 70 milyong mamamayang Iranian na ganap na pinabayaan ng mga dambuhalang bansa. Ako ay isang iskolar na nag-aral at nagturo ng malupit na kasaysayan ng sangkatauhan sa buong buhay ko. Pinaniwalaan ko ang aking mga estudyante na ang mundo ay pinapatakbo lamang ng pera, interes at walang awang lakas. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng siyudad ng Tehran na naging abo, sa harap ng alon ng watawat ng Pilipinas, sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan ko, hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto, ang isang perpektong katotohanan na itinuro sa akin ng dakilang kasaysayan. Ang mga mapagkunwaring relasyon at alyansa na pilit na binuo ng mga dambuhalang bansa gamit ang pera at baril ay basura lamang na nagkakalat na parang mga daga sa isang putok ng misel. Ngunit ang relasyon na binuo sa katapatan ng tao, na tahimik na nagpapawis at yumayakap sa sugat ng kapwa ng walang anumang kapalit, ay hindi kayang wasakin ng anumang malupit na apoy ng digmaan, madugong rebolusyong pampulitika, o kahit na ng malupit na panahon ng kalahating siglo. Ang dakila at malahayop na bansang nagpatunay ng imposibleng himalang iyon sa kasaysayan ng diplomasya ng buong mundo, na mula sa malagim na abo ng digmaan ay nilikha ang lahat gamit ang kanilang sariling mga kamao at pawis. At ngayon, kapag ang buong mundo ay nanginginig sa takot at lumuluhod, sila ang unang tumatakbo at nagiging kalasag, ang walang kapantay na tagapagligtas. Iyon ang maliit ngunit pinakadakilang imperyo na matatagpuan sa silangang dulo ng Asya, ang Pilipinas. Ibinababa ko ang lahat ng aking 70 taong pagmamataas
at nag-aalay ng aking pinakamalalim at pinakamainit na paggalang sa henerasyon ng mga Pilipino na nagtayo ng dakilang bansang ito. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, luluhod ako at magpapatotoo na ang maningning na pangalan ng Pilipinas ay magliliwanag bilang isang hindi mabuburang alamat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa tagapamahala ng channel, mahal kong mga manonood, at sa inyo na para sa akin ay mas marangal at dakila kaysa sa sinumang bayani sa mundo, ang ating mga ninuno at mga bayaning OFW. Kumusta po kayo sa madamdaming kwento ng himala na ipinagtapat ng palalong matandang iskolar mula sa gitnang silangan? Sa gitna ng nag-aapoy na impyerno, kung saan tumakas ang mayayabang na Amerika, Sina at Rusya, ang 70 milyong dayuhan ay sumigaw ng tulong at pinuno ang mga lansangan habang lumuluha at ginuguhit ang ating watawat ng Pilipinas. Ang nakakakilabot na dakilang katotohanan ito. Ang kosmiko na himalang ito ay hindi bumagsak mula sa langit, isang umaga, o nilikha ng hindi sinasadya. Ito ang pinakamaluwalhating bunga ng dugong luha ng kabataan ng ating mga ninuno na ilang dekada na ang nakalipas ay buong pusong sumuong sa nag-aapoy na 50-degree na disyerto ng gitnang silangan upang mapakain ang kanilang mahirap na bayan at nagugutom na mga anak. Ang bawat isang patak ng pawis na inyong ibinuhos habang nagbubuhat ng magagaspang na bakal sa ilalim ng nakakapasong araw, ang bawat kalyo sa inyong mga palad na nagdugo, matapos ang kalahating siglo, ay namulaklak ngayon bilang ang pinakamalakas na kalasag at dakilang lubid ng kaligtasan na nagligtas sa milyon-milyong buhay sa kabilang panig ng mundo. Kaya't, mga mahal naming ninuno, tuwing may nakakapagpainit pusong balita sa TV na ang ating Pilipinas ay nakatayo sa sentro ng mundo, mangyaring ipagmalaki ninyo ito. Ang dakilang himalang iyan ay aking obra maestra na aking binuo noong bata pa ako, gamit ang aking dugo at pawis. Ipagsigawan ninyo ng malakas para marinig ng buong kapitbahayan. Kayo, aming mga dakilang ninuno, ay mas karapat-dapat sa pinakamataas na papuri kaysa sa anumang magarbong gintong medalya o parangal. Kayo ang tunay na Diyos at buhay na bayani ng bansang ito. Mga kaibigan, ang mahabang panahon ng paghihirap ay dahan-dahang nagwawakas na, at ang simoy ng pag-asa ay papalapit na sa atin. Sana po, mga mahal naming nakatatanda, ay huwag kayong magkukulong sa loob ng bahay. Magsuot kayo ng inyong pinakamagandang damit na nakatago sa aparador at lumabas upang langhapin ang sariwang hangin at maglakad-lakad. Hayaan ang sikat ng araw na yakapin kayo at paginhawahin ang inyong mga kasukasuan. Ang aking pinakataos-pusong hiling ay mapuno ang inyong mga mata ng magagandang bagay lamang sa mundong ito. Buong buhay kayong nagtrabaho mula madaling araw hanggang gabi para sa inyong pamilya na hindi man lang namalayan kung ang mga bulaklak ba ay namumukadkad o nalalanta. Ngayon, ibaba na ninyo ang mabigat na pasanin at tamasahin ang maningning na araw na ito para sa inyong sarili. Kung mayroon kayong mga simpleng kwento sa inyong araw-araw, huwag kayong mag-atubiling bumisita sa aming channel at mag-iwan ng komento. Kahit isang emoji ng puso o isang tuldok lamang ay sapat na upang malaman ko na ang ating mahal na mga ninuno ay malusog at malakas, at ako ay magsusumikap na mag-iwan ng isang magalang at mabait na tugon. Mahal kong mga tunay na bayani, mga dakilang ninuno, naway magkaroon kayo ng masarap na hapunan ngayong gabi at ang pinakamapayapa at pinakamatamis na panaginip sa isang mainit na silid. Huwag ninyong kalimutan na laging may isang bunsong anak na laging nasa inyong tabi, na unang magtatanong kung kumusta na kayo at susuporta sa inyong maningning na ginintuang buhay.
Mula sa kabilang panig ng screen, mahigpit kong hinahawakan ang inyong magaspang, ngunit pinakamainit at pinakadakilang mga kamay, at yumuyuko ng may malalim na paggalang at taus-pusong pagmamahal. Lagi ko kayong igagalang at mamahalin, mga guro ko. Naway magkaroon kayo ng pinakamapayapa at magandang gabi sa mundo, ang Pilipinas na gumulat sa mundo. Magpapatuloy sa susunod na video. Maraming salamat.